Good evening sa inyong lahat. Ngayon na ipapakilala ko sa inyo ang isa sa pinakamatanda at pinakasikat na hotel sa Baguio City, which is ang Casa Viejo Hotel sa Baguio. Hindi lang ito basta hotel, ito ay isang heritage site na saksi ng mahigit na 100 na taon sa Baguio. So, una natin is hotel name. Official name, Casa Viejo Hotel Baguio. Also known as Casa Viejo o Casa Viejo Hotel lang din. So, basic information is location, Upper Session Road, Baguio City, Benguet ng 2600. Ibig sabihin is nasa sentro lang siya. Maglalakad ka lang papuntang SM bago ka makarating sa Session Road at Burnham Park. Sobrang convenient ng mga turista dito. Year established, noong 1909, itinayo to. 1923, binuksan bilang hotel. So, noong 1909 siya tinayo, tapos binuksan siya noong 1923 bilang hotel na. Founder-owner, pinatayo ng mga Amerikano to. So, ang mga Amerikano ang nagpatayo dito noong 1909 bilang Dormitory 4. Ang pangalan pa lang niya dati is Dormitory 4. Bago siya naging hotel. Inupahan at nirenovate ni Salvador Viejo. Isa siyang Spanish immigrant noong 1923. Kaya naging Casa Viejo. Ngayon, pinapatakbo at inaalagaan ng DENR, Natural Resources Development Council. Classification, Heritage Hotel, Benguet Hotel at 3.5 star. Ibig sabihin, hindi siya bagong malaking hotel, lumang building pero inaalaga naman siya. Ang tawag sa kanya dati is Old Baguio Vibes. Siya ay makahoy, tapos pagpasok mo sa loob is malamig and madami din siyang mga mga ano. So dito naman sa historical background is bakit at kailangan ginawa to. 1909 ginawa siya as part ng plano ni Daniel Burnham para gawing summer capital ang Baguio. Original name niya is Dormitory 4. So, para kanino dati yung Dormitory 4? So, ang Dormitory 4 is pabahay para sa mga manggagawa ng Amerikano. Bureau of Public Works. Sila yung gumagawa ng mga kalsada at gusali sa Baguio noon. Sino ang nagtayo at nagpasimula? Ang nagtayo nito is yung mga American Colonial Government noong 1909. Then, Salvador Viejo is isa siyang Spanish na nanirahan sa Pilipinas. Siya yung umupa noong 1923 at ginawang hotel yung Dormitory 4. Ipinangalan sa kanya kaya Casa Viejo. Ibig sabihin ng casa ang ibig sabihin ng casa, Spanish yung casa, tapos ang ibig sabihin sa Pilipino is bahay. Kaya parang ang tawag sa kanya is bahay ni Viejo. Kaya siya tinawag din siyang Casa Viejo. So papaikliin ko lang. Ang Casa Viejo ay nung 116 years nagulang na heritage hotel sa Baguio. Nagsimula bilang dorm ng mga Amerikano noong 1909. Ginawang hotel ng isang Spanish noong 1923. At ngayon isa na siya sa pinakasikat na Old Baguio Hotel dahil sa location at history nito. Bakit nga ba siya sikat? Matanda na siya, isa siya sa pinakang unang hotel sa Baguio. So, sa interesting facts naman tayo. Oldest hotel, the oldest hotel in the heart of Baguio City. Ibig sabihin siya yung pinakamatandang hotel na nasa gitna mismo ng Baguio. 1909 construction, built as dormitory 4, constructed to house workers. Sinabi ko nga kanina, dormitory 4 pa lang siya dati bago siya naging Casa Hotel. Then, ibig sabihin ulit nito is ginawa para sa mga manggagawa at tumulong itayo ang Baguio. Tapos noong 1923, transformation into Viejo Hotel. Nag-transform na siya ng Viejo Hotel. Dati kasi dormitory 4 nga siya. So, transform na siya into Viejo Hotel na. Salvador Viejo leased the building, renovated into Viejo Hotel while presenting its original structure. So, World War II.
served as a refuge for hundreds of foreign refugees. Withstood an American carpet booming of Baguio. Ibig sabihin, nung ginawa siyang kanlungan ng mga duyan nung refugees, at kahit binomba ng mga Amerikano ang Baguio nun dati, nakatayo pa rin yung building na yun, yung which is yung hotel. Ibig sabihin nun, matibay talaga yung pagkakagawa ng hotel dati. Yun lang po. So, dako naman po tayo sa historical significance. Yung Mike mo, Delgado. So, historical significance, and ako naman po si Joshua M. Gonzalez. So, yung Casa Vallejo built in 1909 before Baguio's official founding in 1910, is Baguio's oldest surviving hotel and the only remaining building from 1908 to 1909 American government compound. So, yung Casa Vallejo naman po is, gaya po ng sinabi kanina ni Delgado, built po siya noong 1909, and bago po na tinawag na totally na Baguio yung Baguio is built na, sinisimula na po siyang gawin. So, before Baguio was established po as on its former name, na sinimulan na po ang paggawa ng Casa Vallejo, although hindi pa po Casa Vallejo ang tawag doon. So it served as a dormitory for Bureau of Public Works staff, a German POW detention center in 1917, a refuge hub for British and Indian evacuees in 1940, and the temporary campus of Mountain Province High School after World War II. So nag-serve po siya bilang dormitory 4 noong times na yon after niya ma-open, kasi dormitory 4 pa naman po yung kanyang name nung panahon na yon, nung 1923. So, ang hinahouse niya po is mga staff po ng Bureau ng Public Works ng Amerika, and naging German detention center po siya noong 1917. So ano rin po siya, naging refuge din po siya, or tinuloyan din po siya ng mga British and Indian evacuees noong 1940 nung kasagsagan ng giyera. At naging Mountain Province High School po siya, naging campus siya ng Mountain Province High School noong World War II, after World War II. So it survived the World War II bombings and is one of the Baguio City's 10 oldest institutions. So, na-survive niya po yung gera ng World War II, and although may mga bombings is hindi po nagiba or nasira gaano yung Casa Vallejo. And isa po siya sa 10 sa pinakamatandang institution sa Baguio City hanggang sa ngayon. In 2019, it received a level 2 historical marker from the National Historical Commission of the Philippines. So nung 2019 po, naka-receive po siya ng level 2 historical marker galing po sa NHCP or National Historical Commission of the Philippines, which is yung nagtatalaga po ng mga historical marking sa Pilipinas, yung may mga mga matatandaang mga nagawa pong name nung panahon na yon, nung 1923. So ang hinahouse niya po is mga staff po ng Bureau ng Public Works ng Amerika, and naging German detention center po siya noong 1917. So rin po siya, naging refuge din po siya, or tinuloyan din po siya ng mga British and Indian evacuees noong 1940 nung kasagsagan ng giyera. At naging Mountain Province High School po siya, naging campus siya ng Mountain Province High School noong World War II, after World War II. So it survived the World War II bombings and is one of the Baguio City's 10 oldest institutions. So na-survive niya po yung gera ng World War II, and although may mga bombings is hindi po nagiba or nasira gaano yung Casa Vallejo. And isa po siya sa 10 sa pinakamatandang institution sa Baguio City hanggang sa ngayon. In 2019, it received a level 2 historical marker from the National Historical Commission of the Philippines. So nung 2019 po, naka-receive po siya ng level 2 historical marker galing po sa NHCP or National Historical Commission of the Philippines, which is yung nagtatalaga po ng mga historical marking sa Pilipinas, yung may mga may mga
mga matatanda ang mga nagawa po para sa Pilipinas ng mga lugar. So Casa Vallejo remains an important part of Baguio's American era and wartime history. So yung Casa Vallejo nga po, nag-exist siya during nung mga kasagsagan ng gera, kaya po siya ay isang trademark noong American era at saka ng wartime history. Next slide po. So, architectural features. Architectural style. Ang architectural style niya po is early American colonial slash Baguio type colonial. So, yung type po nung Casa Vallejo, yung building type niya po is early American colonial. Meron po siyang halo ng American architecture and then Baguio type colonial nung kasagsagan po nung pagsakop sa Baguio, and designed for the cool mountain climate using local and colonial materials. So, dinesign po ang Casa Vallejo based po sa geographical location niya, which is mas compatible po siya on cool mountain climate. Ginamitan po siya ng mga local materials such as yung mga bamboo and other local trees po. So, sa unique design elements naman po, siya po ay three-story wooden structure with galvanized iron roofing and sawali or wooden bamboo walls. So, tatlong palapag po siya, and then yung structural elements naman po sa kanya is galvanized iron, mga bakal, roofing, and sawali wooden bamboo walls. So, yung sawali naman po is galing po sa local produce po or yung mga nasa environment po around Casa Vallejo. Wide verandas, high ceilings, and large windows for better ventilation, views, and fine surroundings. So yung wide verandas naman po is kung tawagin is sa atin ngayon is yung pinaka tinatawag po nating terrace sa mga unang palapag po ng isang gusali, yung may bakod na maliit na napaglalakaran po ng tao na may mga upuan. So mataas yung ceilings niya dahil po sa mountain climate, and then yung large windows po para po maganda yung pasok ng hangin dahil nasa mountain po siya, para din po maganda yung view sa mga pines. So, exposed wooden beams and pine wood interiors. Dahil sa American style po na build ng Casa Vallejo, exposed po yung beams niya na malalaki. And then yung loob niya naman po is made on pine wood, which is madami po sa Baguio. So, ang last po is simple low profile bungalow-like design despite being a three-story building. So, yung finish niya po, yung roofing niya is a bungalow-like design po, which is yung may parang triangle pero hindi po siya, although triangle na pointed, yun po yung style nun is yung parang triangle po na flat po yung taas. Yun lang po. Thank you po. Next slide. My name is John Lloyd. So, proceed po tayo sa facility services. Casa Vallejo has 24 rooms offering an intimate and discreet experience that ensure exclusivity, privacy, and high level of service. So, nag-offer po siya ng 24 rooms and good quality design at may ensure po yung privacy natin at yung high level service. It's centrally located and features the Hill Station, fine dining restaurant, and Mount Cloud Bookshop. So, yun po, maganda po yung mga view. When visiting Baguio, Casa Vallejo offers a comfortable and historic place to stay. So, yun nga po, kasama po siya sa historical significance. Ma-offer po ng Casa Vallejo yung comfortable, tapos po, kung mahilig po kayo sa history, pwede nyo po siyang i-visit. So, room and suites. Ito po ang room type A. Makikita po sa first picture. Tapos sa room type B po, ganito po. Makikita rin po sa picture. Dining option. The hotel features one restaurant and famous hill station restaurant. So, nag-offer po siya ng two types of restaurant hill station. It served variety of Filipino, Asian American, and European cuisine. So, ang mga menu type po niya is Filipino, Asian, American, and European. Next po. My name is Carl Justin Avena, Meeting and Event Space. Casa Vallejo offers meeting and banquet facilities for small event, business meeting, seminar, and private gathering. Dito naman po sa meeting
and event space ng Casa Vallejo ay maaari itong rentahan para sa iba't ibang okasyon tulad ng meeting ng business, ng salo-salong pamilya, kunwari mag-celebrate kayo ng birthday, ganun. Mga mga meeting na pwedeng yung pang-private meeting lang. Ganun. Next po. Recreational facilities. Casa Vallejo offers several on-site recreational and wellness facilities designed for relaxation and renovation. These include a renewable spa, a shaded yoga room, and a garden area where guests can unwind in a peaceful environment. Dito naman po is nag-renovate sila ng mga facilities facilities design para sa relax at payapang payapa para makapagpahinga sila ng maayos at makapaglibang. Tapos kabilang dito yung mga yung spa, yung yoga room and garden area para komportable silang magpahinga. Next slide po. Award. National Historic Site recognized by the National Historic Commission of the Philippines and HCP with a historical marker unveiled in 2019. Dito naman po is kinilala ang Casa Vallejo bilang pambansang masaysayang pook, yung tinatawag na NHCP. Nung 2019 to, historic marker. Reflection, Casa Vallejo should be preserved because it is an important part of Baguio's history. It is one of the oldest hotels in the city and serves as a reminder of Baguio's early development. Preserving Casa Vallejo helps future generations learn about and appreciate the Philippines heritage. Yung reflection naman sa ito is mahalagang manatili ang Casa Vallejo dahil isa sa mga ini-explain ko ba, balik mo. Isa ito sa mga pinakamatandang hotel sa Baguio. Kaya mas dapat pa siyang tumagal at mag-improve pa. Yan. Thank you po.